kasabihan na kahit isang beses ka lang daw mahuli na hindi nagsasabi ng totoo, pagdududaan na ng mga tao lahat ng sasabihin mo. Ang hirap kasi, kahit gaano kaliit yung kasinungalingan mo, malaki pa rin yung tiwalang nasisira mo eh. Hindi naman sumasama ang loob ng iba dahil nagsisinungaling ka sa kanila. Sumasama ang loob nila kasi nababawasan na yung tiwala nila sa iyo. Bawat istorya may simula, may gitna at may dulo. Hindi natin nalalaman ang talagang nangyari kung hindi pa natin napapanood, nababasa o naririnig ng buo. Kaya wag muna nating ipasa sa iba. Hindi maganda yung nag-iimbento ng ikukwento. At wag ding bida-bida sa pagbibida para iwas gulo at respeto na rin sa ibang tao. May mga bagay na gusto nating sarilinin kasi sa tingin natin parang nakakahiya. Halimbawa yung mga pagkakamaling nagawa natin noon o kaya yung kalagayan ng buhay natin ngayon. Pero madalas, akala lang naman natin yun. Madalas hindi naman talaga nakakahiya. Minsan nga, dapat pa nating ipagmalaki na kahit gaano kahirap yung sitwasyon, nagagawa naman natin ng paraan. Kaya dapat huwag nyo ikahiya na kaya nyo magbago at marunong kayong dumiskarte at lumaban sa buhay. Araw-araw may nababalitaan tayong issue sa TV, sa radyo, lalo na sa internet. Ang bilis ng kumalat ng impormasyon ngayon. Kahit na sino pwedeng magpasikat, pwedeng gumawa ng usapin at magpauso. Kaya dapat maging matalino tayo. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga nababalitaan natin. Kasi hanggat may magpapaloko, may manloloko. At laging tandaan ang manloloko, matalino. Pero hanggang doon lang yun. May utak silang tao pero wala silang puso. Sa paggamit ng talino, nalalaman ang kabutihan ng isang tao. Ikaw, saan mo ginagamit ang talino mo? Ano bang mga bagay ang solid? Ay, yung bato, solid yan. Yung yellow, tubig yan na liquid, pero naging solid din. Pero yung bato, pwedeng, pwedeng mabiyak, pwedeng madurog. Yung yellow naman, pwedeng matunaw. Parang ganyan din yung samahan ng tao eh. Malalaman mo kung gaano katibay yung samahan kapag dumating yung pagsubok. Yun yung susukat kung hanggang saan yung pagiging solid ng pagsasama nyo. May mga bagay na kaya mong gawin mag-isa, pero mas maraming bagay magagawa kung meron kayong kasama. Napansin nyo ba, habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang mga pagbabago. Nagbago ng hitsura ng mga tao, pananamit, pati salita natin nagbago na rin. Ang hindi lang nagbago ay ang kakayahan natin na intindihin at tanggapin ang mga nararanasan nating mga pagbabago. Importante yun. At yun ang hindi pwedeng mawala. Para magkakaiba man tayo ng paniniwala, marunong pa rin tayong umunawa at hindi tayo mawalan ng tiwala. Alam niyo ba kung ano ang masama? Ang masama ay yung nag-iisip ka ng masama. Especially sa mga taong may kasalanan sa iyo. Like me. Palaging iniisip ng mga iba na nag-i-scam lang ako. Now, well, that is sometimes true. May moments din ako na honest naman ako. Remember, life is not black and white. Kahit gaano sila kasama, it's unfair na pag-isipan sila ng masama. Dahil yung good deeds, hindi naman exclusive sa mabait lang. And that, you have to remember, my friend. Palagi tayong dumadating doon sa panahon ng pagtaas, no? At saka palaging may nakakabit na kontra. Halimbawa, tumataas yung presyo ng bilihin, pero mababa pa rin yung sweldo mo. Tumataas yung stress mo, pero hindi naman nababawasan yung trabaho mo. Yung cholesterol mo, tumataas din. Pero hindi naman bababa yung timbang mo. Pero ganun yata talaga eh. Kaya dapat karirin nating maibalanse lahat sa buhay natin. Kung may bumabagsak, tulungan nating iangat. Kung may nahihirapan, bigyan natin ng ayuda. Kung may nalulungkot, bigyan naman natin ng saya. Sabi sa inyo, walang hindi magagawa pag ginawa ng sama-sama.